Ayun oh. Nung last 2 nights, nag-vlog ako dito sa may tulay, diba? Dahil nga sa lindol, sinarado yung papuntang south lane, no? Or road to south na tulay sa may Bolton Bridge. So, nilakad ko tong lugar to dito. Gabi yon, amin madaling araw, alas 2 ng umaga. At nadaanan ko to dito na kahit madilim, aninag ko siya na parang may demolish dito, no? So, nakita ko nga, demolish nga talaga siya. O, kasi dati, ano lang to mga bahay-bahayan dyan, no? Ngayon, tinanggal na yung mga bahay dito para nagkaroon siya ng sidewalk, oh. Sidewalk, tapos bahay-bahay. Ngayon, wala na yung mga bahay-bahay dito malapit sa sidewalk dahil road widening na ang nagaganap dito. So, demolish. So, ano nga ba pinagkaiba ng gagawa ko ng comparison sa observation ko lang din naman, maaaring mali. Sa Iloilo City in the Davao City, ang demolition, no? So, dito sa Davao, ang mga demolition na ginaganap ay dahil lang sa road widening, kaya magkakaroon ng demolition. Hindi talaga siya demolition para relocation or party pa rin siya ng urban planning, no, somehow. Na yun nga di-demolish. Ito yung hitsura dito na area, ha. Papakita ko sa inyo. Yan, sidewalk, which is good pa rin naman, kasi may sidewalk talaga ang Davao. Yun ang talagang nakahanga, no, na masasabi ko na every time ako pupunta sa ibang mga city na wala mayaman pero kulang sa urban planning. Mayaman like billionaire city, pero kulang sa urban planning. So, masasabi ko sana all gagaya sa Davao, no, na laging consistent pagdating sa sidewalk. Tingnan mo to, sidewalk namin dito, consistent talaga siya. Bahay ta sidewalk, meron talaga, hindi mawawala yan. Tapos yung sidewalk dito, sidewalk talaga siya, nirespeto. Maliban dito, diba? Yung hitsura doon sa may dinimolish na area na yon, ganito yon. Kalsada, sidewalk, tapos bahay. Ngayon, dinimolish sila doon kasi road widening yun, panigurado. Gaya na ito, oh. So, ito yun, mali yan, sidewalk siya, pero hindi mo siya madadaanan kasi kung dadaan ka dito, mababangga mo siya, diba? So, consistent kaming mayroong sidewalk sa Davao, pero hindi lahat ng mga nakatira ay nirerespeto yung sidewalk. Siguro nasa mga sabihin natin 100% na sidewalk, nasa mga 30 to mga 30%, no, ang hindi gumagana sa sidewalk. Kaya nito, for example, diba? So, paano ka dadaan sa sidewalk? So, kailangan mong dumaan dito sa kalsada. Hindi ko alam kung itong kalsada na to is para ano to, parang bus stop yata to dito. So, soon to, mawawala na rin to. O, shout out, oh. Ba't hindi to nakitaan ng mga taga CTTMO? Diba? Ba't hindi lang yung nakikita? Oh, kulang pa to. Baka pwede nyo ilagay na lang dito, oh. Doon. Ito si ate. Tanong natin si ate, ya. Curious lang. Hello, te. Pwede tanong ko lang, hindi ba kayo sinisita ng CTTMO? Hindi naman. Na sidewalk tapos nilagyan nyo ng mga paninda. Aha. Wala namang naninita. Okay lang. Wala lang. Curious. Bilang citizen, sidewalk kasi to. So, paano makakadaan? May mga paninda. Tapos, naka-extend pa yung nyo dito sa kalsada. Diba? Pero aware kayo na sidewalk to. Alam nyo? Okay, sige lang. Nagbabantay ka lang. Pakitanong mo kay Madam or kay Bossing, try mo na. May nag-vlog dito ba na tao kanina? Sabi niya, di ba daw tayo aware na sidewalk to? Curious lang din daw siya. Ganun lang. Kasi parang kalsada to dito. Pwede pa doon, no? Malawak pa. Gaya nito, for example, di ba? Sidewalk. Alright, sidewalk. So, kunyari, tatawin sa sidewalk. So, paano tayo dadaan? Mababangga natin to. Nabangga natin, di ba? Kunyari, bulag ka, tapos may dala kang stick. Di ba? Siyempre, malalaman ng bulag yan, no, na wala na siya sa sidewalk kasi alam niya yung yung sidings, ganyan. Di ba? Gaganon siya. So, ngayon, pag kakapa-kapa siya, so makakapa niya pa tong sidings na to, di ba? Okay lang, so diretso pa rin siya, mabangga siya, aray. Ayun pala. Kasi yung sidewalk may nakalagay ng mga paninda. Hello, te. Tinda nyo, te.
Ah, hindi kayo sinita? Curious lang. Hindi kayo sinita ng CTT mo? Bakit daw kaya? Iwan. Ah, iwan. Pero pag sisitahin naman, oh, tanggalin nyo naman, di ba? Ayan, oh. Nasa simento na. Curious lang. So, nasa mga 30% no, hindi ginagala ang sidewalk sa Davao. I don't know, di ko alam. Curious na din naman ako eh. So, pwede kayo makasagot dyan. Bakit? Excuse it. Bakit pala yung ano ko, yung aking boses, gawa nung ako'y may ukot sipon, ewan ko. So, di ko alam, no? Baka ano lang siya. Talagang extension lang talaga siya. Hindi siya para daanan ng tao. I don't know. Curious lang. So, sa mga makasagot dyan pa, let me know in the comment box. Gulat ako doon hindi ko inasahan na makukuha ko yun sa vlog na meron tayong ganong content. Anyway, balik tayo dito sa may demolish. So yun na nga, bali, ang pinagkaiba sa Iloilo City, magagalit na naman yung iba dyan. Puro na lang Iloilo. Sorry naman. Wala alam nga naman sabihin ko di ba? Kung ano pa mga syudad dyan, perfect example kasi talaga sa akin, Iloilo City. Na, hindi ko sinabi na kailangan gayahin ng Davao, para basta may mga similarity ang Davao in Iloilo City. Napakadami. There's a lot of things that is very common, no? Sa Iloilo City. Cleanliness, safety, traffic rules and regulations. I don't know pa. Dito sa Davao, kahit alam naman talaga natin na napaka-strict ng ano namin dito, ng aming mga rules and regulations ng mga city ordinances, talagang strictly implemented talaga siya, but still andun pa rin yung mga tao na nakikipag-unahan, nagpapatakbo pa rin ng exceeding sa binibigay na limit, no? For example, 30 lang dapat kph or 40 kph, pero talagang lalagpas pa talaga doon, no? Oo. Kasi kahit alam nilang may namamaril, speed gun, gano'n namamaril na speed gun, no? Baka isipin yung ibang gano'n. May namamaril speed gun, still nagpapatakbo pa rin yun. Ang dami ko pa rin mga nasasakyan talaga ng mga taxi na nahuhuli, no? Mga jeep. Basta marami mga violators pa rin. Despite sa napaka-strict ng rules and regulations sa Davao, pinapatupad, implemented, may ngipin talaga. Pag mahuli ka talaga. Pero, yun na nga. Ano kasi, okay, ang rason nun, ako na makakasagot, no? Which is yun talaga din ang pinakasagot din talaga ng mga katanungan. Na bakit gano'n, ang dami pa rin mga offenders despite sa napaka-highly implemented na mga batas sa Davao. Dahil nga mga tao dito sa Davao na nakikita ko dati mga kagala, sa mga vlog ko na to, hindi naman kasi lahat mga taga rito. O yung iba nga, galing lang sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao, taga Cotabato, taga Bukidnon, taga Zamboanga, basta somewhere in the Philippines, no? Mga nag-road trip lang sa Davao, nahuhuli, kakauwi lang galing abroad, 30 years sila nag-abroad, pero huli pa rin sila. Pagdating sa Pilipinas, ang sakit tanggapin daw sa puso. 40 years, 30 years, 20 years, pambihira. Ganon kami katagal naging company driver sa Dubai o kung saan-saan pa man na abroad sila. Shoutout na sa nag-commenta dito. Oh, ang sakit na talaga sa puso niya, no? Ang sakit na isipin na kung saan ilang dekada daw siya na nagmamaneho sa ibang bansa as driver ba. Pero dito pa talaga daw siya sa Davao nahuli. parang sinasabi niya, hindi ba niya sinabi diretso, pero ang pagkakaintindi ko doon parang ang sakit tanggapin, parang gano'n, no? Gano'n naman talaga ang tao, no? Ego. Yung, kumbaga, kahit alam nating mali, pero dahil may ego tayo, ego ba? Iba kasi ang pride sa ego. Pride is something to be proud of. Meron tayo nun, dignity equals pride or gano'n, no? Pero when we say kasi ego, it's all about emotion, no? Oh, kahit paano na yung hindi tayo bumabase sa facts. Alam natin yung pinaka-facts talaga, pero doon tayo bumabase sa ating emotion, diba? So, ang tawag doon is ego. Pero, itong topic na to, ego, emotion, pride, and dignity, pwede kayong magano sa akin na pwede nyo kayo correct sa comment box. Basta yun ang pagkakaintindi ko. Bakit ang tao ay nasasaktan kahit pa alam nilang mali? Kasi meron silang ego. Hindi na matanggap na despite sa kanilang talino, galing, expertise, o ano pa man, expertise nila, diba? Nagkakamali pa rin sila at nahuhuli, napupuna pa rin yung mali nila, diba? Hindi nila matatanggap yun. Nakalimutan nila ba na wala pang perfecto sa sa mundo. Lahat man talaga nagkakamali. Kaya minsan, yung nakakalimutan natin nakakalimutan dito natin mga bagay-bagay, nagkakamali tayo, we commit mistakes, masakit. Masakit, pero minsan mas maganda talaga umamin na parang magpakumbaba. Yun talaga ang pinaka-dabis. Ay, pasensya na. Sige, I stand corrected. Para ako lang. Ang maganda nga lang talaga sa akin, mga kagala,
pag kinokorek nyo ako, hindi na napakasarap pakinggan na kinokorek ako. Tapos tinitingnan ko muna kung gaano ka sincere yung correction. Oo, kasi basta ako, di naman ako talaga nagsasabing magaling, matalino. Hindi ako magaling, hindi ako matalino. Maaring lang, interesado lang, no? Kaya pag may mga mali-mali akong mga sinasabit na bibitawang mga salita, I stand corrected din naman. Hindi naman ako talaga nagkiklaim na expert ako sa mga ganong bagay. Kaya andyan nga yung comment box natin, lagi nakabukas yan for healthy conversation and para maka-learn sa mga discussions. Anyway, balik na tayo dito sa sidewalk, no? Yun na nga, bali, Iloilo in Davao City, there's a lot of commonalities or common things, no? Yun nga, peace and order, cleanliness, next to godliness, beautification, urban planning, mayaman na syudad. Wag na natin kwentahin yung wag na natin tingnan yung figure, ha, yung laki, kasi si Davao City is billion din naman eh. So kung si billion, so pasok ang Iloilo sa pinakamayaman. Hindi man sila pasok sa top 10 sa richest city in terms of asset. Mahalaga, mayaman sila, billionaire city. Paano na pa mga wag na kayo magtalo dyan kung sino mayaman o mahirap. Basta happy na tayo kung mayaman man, hindi mayaman. Kung mahirap, pagdasal natin na sana yumaman din. Para kung ano man yung na-enjoy natin, ma-enjoy din nila. Kung ano yung na-enjoy nila, ma-enjoy din natin. Gano'n lang naman, Huwag na nating sabihin na mahirap, kisyo, gayan, mayaman, sabihin na napakayabang mayaman, kasi mayaman kayo, gano'n, edi sana all. For example, ako sa Bacolod, bakit ako talaga na parang nasasak, ano ba tawag dito? Ano ba tamang term, mahagala? Nasasaktan? Kasi kung nasasaktan, baka sabihin din ako ng mga taga Bacolod na bida-bida ka man, feeling mo naman, di ba? Or na-disappoint ako, lalo nang bida-bida, lalo nang feeling pag sabihin disappointed, di ba? Bakit ako nasasaktan or nadi-disappoint or nalulungkot na lang siguro, mas magandang term, no? Ako yung nalulungkot na malaman ko na yung mga baywalk, yung mga seashores and shorelines na supposedly libre, supposed to be free, 'di ba? Na pagmamay-ari talaga yan ng inang kalikasan para sa mga tao, 'di ba? Nito. Pero doon sa SM Bacolod, walang free, no? Ibig ko sabihin yung seawall, yung baywalk nila doon para ma-enjoy mo yung hindi naman kagandahan na na baywalk nila. Sorry sa term. Sorry, hindi naman talaga maganda ang baywalk. Yan, paninindigan ko yan, ha. Pero maganda yung hangin, presko, malinis. Tapos maganda doon na uupo sa wall, gaya nito, sa seawall, kasi nga magsa-sunset catching ka or sunrise catching, depende. Or ano man ang mga activities na gagawin mo doon. So hindi kagandahan ang ang baywalk para baya. Hindi na nga kagandahan, may bayad pa. I-compare mo nga sa sa Coastal Road ng Davao. Dito sa may Times Beach lang muna, kasi yun so far as of now, yun lang muna ang namin dito. May flex na maganda sa Davao na coastal. Tapos yung pinuntahan ko rin na Davao Coastal Park. Davao's New Coastal Park by Ayala Land, no? Libre lang yun, walang bayad. Ang ganda nun, pang world class talaga yung datingan. Sabi na, para daw na sa ibang bansa. Na parang ramdam ko rin, parang ganun nga yung ambience, yung vibes, kasi wala ka makikita mga kabahayan sa gilid, no? Wala ka makikita mga housing structures. Kaya ang ganda nun. So dalawa lang, as of now, so far, dalawa pala aking may pagmamayabang or may flex na gandang seawall namin dito sa Davao. So dito sa may Times Beach, Coastal Road, all the way to Bago, at saka dito sa may Davao Coastal Park or seaside promenade ng Ayala Land. Tapos sa Iloilo, hindi ko masabi na maganda ang kanilang seawall sa may coastal, sa dagat, kasi hindi ko pa napuntahan. So sorry naman. Pero maganda ang esplanade. Yun lang, esplanade, may pagmamayabang ko. Wala napuntahang seawall. I don't know kung meron na bang Iloilo, pero esplanade, ang ganda talaga, the best. Hindi lang esplanade, pati highway. Pati kalye nila. Main road, Mandurriao. Tapos sabihin din ng iba na masikip na yung daan sa may mga nadaanan ko sa vlog, like mga Haro, mga Lapas. Siguro masikip siya kasi hindi ko alam, no? May nagsabi pala doon na comment na dahil nga siya ginawa siya para pangkalisa, pangkabayo ng araw. So ibig sabihin, iconic, luma, no? Vintage yung kanilang mga kalsada doon. Pero ang maganda na talaga sa Iloilo, kahit masikip yung kanilang kalsada, hindi sila typical na kalsada gaya ng ibang mga lugar na napuntahan ko. Isama ko na ang Davao, no, na talagang kahit pa may speed limit, talagang mag-a-attempt pa rin na makipag-unahan, mag-o-overtake. Oo. So di ko magets. Bakit mag-o-overtake? Ganun pa rin naman, meron naman sinusunod na speed limit. But anyway,
Yun na nga, pinagkaiba ng Iloilo City sa Davao City. Sa demolition, sa Iloilo City, dinemolish. Although hindi ko na-witness yung demolition nung nung mga informal settler sa Iloilo doon sa may esplanade nila sa kanilang mga riverbanks o ano man tawag doon. Ay, hindi pala riverbanks, sorry. Yun na nga, bali ilog, gilid, no? Na ginawa na siyang esplanade ngayon. So, dinemolish siya para i-relocate talaga lahat. So, dito sa Davao, madidemolish lang ang bahay mo kapag matatamaan ka ng road widening. Yan lang, pagkakalam ko as of now. Di ko alam kung ito ba sila ay homeowner or rights holder lang or sila talaga ay squatter or I mean informal or slums, ganun. Ayan na si ate. Hindi pwede kumungutan natin. So magito'y bayaran sa agency, department kung sa man, DPWH, Oo. Sige, tiyari sa... balay lang yun, no? Ang lote, wala. Okay, government man siya. Sige, tiyan, salamat eh. Ayos ako. So, ayun, no, bali, hindi sila dinemolish para i-relocate. Oo, so, kundi sila ay dinemolish, 6.5 something pala ang nabawas dito sa demolition, no? Sa road widening. Ang intention nun is yun nga, parang sagad yata to hanggang sa may tulay. So, ibig sabihin, tansya ko lang to, ibig sabihin mali, pwedeng tama. So, yung tulay natin dyan sa Bolton Bridge, madadagdagan, no? Mas lalawak pa yan. 6.5 meters ang nawala. So, ito na area, para daw to sa tao, no? Sidewalk. Kasi ito naman dito, kalsada siya, magiging parte siya ng kalsada, road widening. Kasi nga naman, kailangan talaga ng road widening. Sobrang bottleneck talaga yung lugar. Ang daming mga... Isa na nito sa pinakamalaking thoroughfare sa Davao, itong Quezon Boulevard. Kaya papuntang norte dito dadaan, no? Lalo pa basta hayahay ng Davao balang araw kasi or dati yung araw gawa nung road widening, grabe yung paggawa, no, ng road widening sa Davao, tapos meron pang mga bypass roads and coastal roads. So ang ganda, laking tulong nun. So, nabawasan sila ng 6.5 meters. Pero hindi sila binayaran ng 6.5 meters na yon. Ang binayaran lang ay ang structure. House structure. Kung konkreto ang bahay mo, siyempre, malaki ang maibabayad sa iyo. Kumbaga, parang i-compute yun. Pero kapag light material lang, siyempre, mas mura. Gaya nito, for example, ayan, konkreto na bahay. Nabawasan sila ng 6.5. So, yung concrete na bahay na yon, mas mahal laki ang singil, no? Ibig sabihin binayad nila kumpara sa ito, light material lang. Kita nyo. So yun yung difference lang na pinagkaiba sa Iloilo in Davao City. Sa Davao is ma-demolish lang dahil sa road widening, at sa Iloilo naman talaga ay para i-relocate. O nga pala, dito sa Davao, ano pala to, ha? Hindi pa to dito sila landowner. Basta parang sila yung nagmamayari ng lote ng area. Parang rights holder, gano'n, no? Sila yung may-ari ng building, ng bahay. Yan yung ipapakita nila para sila mabayaran ng DPWH ba? Sa structure. Tapos, inaantay lang to, no? Nag-aantay lang mga residente dito na ma-award sa kanila. Kasi walang may-ari, walang nag-claim, so in-award. Doon naman sa may grabahan, pamamayari siya ng mga Villa Abrille, pero ibinigay din sa mga nakatira na rin, no? So, hindi na kailangan pang pag-usapan ng gobyerno or bilhin ng gobyerno para ibigay sa mga tao, kundi talagang mga Villa Abrille yung nagbigay, no, sa mga tao na nakatira doon. Sila na yung makabenefit. So, sige, sa inyo na yan. Hindi na kami magka-claim. Ganon, donated by. Tapos, ito namang area na to, yan na nga, soon to be, no? Aantay lang talaga mga tao daw dito na ma-award sa kanila. So, ano nga ba yung mga lugar dito sa Davao na awarded na siya sa mga residente, no? Imbis na paalisin sila, palalayasin, dahil nga, sila, squatter, slum, or informal settler. So, ibinigay na lang, no? Kasi wala rin namang nag-claim na owner sa lupa. So, government entity na siya or nagiging siya government owned property na yung lugar kasi nga wala nga may-ari, wala nag-claim, so pinigay na sa mga tao. So anong lugar yon? Ubalde, mga Jerome area, no, diyan sa may Arcastillo. Lakad lang tayo dito konti, di ba? Hanggang dito lang yung muna yung yung demolition.
Hindi ko alam kung isasagad pa to dito, tuloy-tuloy, dire-diretso. Diba? Oh. So, balik ulit tayo sa sidewalk. Yan ang maganda sa Davao kasi sidewalk talaga, no? Sidewalk is real. Existing talaga ang sidewalk. Very consistent. Maliban nga doon sa ano ko, unang video. wala kang madadaan ng sidewalk doon kasi ano siya, may nakalagay na mga paninda. Pero ako na may nagtatanong lang ha. So, kung sino man yung may-ari itong tindahan na yon na dalawa. Kaya ako lang naman ay nagtatanong kung hindi ba sila sinita, ang sagot ay hindi. So ang pangalawa, bakit hindi kayo sinita, ang sagot naman nila hindi nila alam. Ganun lang. Tapos pangatlong tanong ko, aware naman siguro kayo na ito ay sidewalk. Ang sagot nila ay oo. Ganun lang. So tapos sa usapan, no? So kayo nang bahalang mag estimate, no? Or kayo nang bahalang mag mekos-mekos. Kayo nang bahalang magbigay ng ano, inyong sariling interpretation, bakit ganun. Bye bye, ingat. Sana nagustuhan nyo. Wala lang, trip lang natin pumunta dito.